So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, meron tayong update patungkol nga po dito sa former hitman, former member of Davao Death Squad ni former President Duterte, which is itong si Edgar Matubato. Ang tagal nating inantay ito. Mga minamahal, kung ano na nga ba yung nangyari sa kanya, nasaan na ba siya? Buhay pa ba siya? Ang tagal nating inantay itong pagkakataong ito. And now, meron pong galak, saya, at pag-asa nung nakita natin itong larawan ni Edgar Matubato na nakatakas po dito sa bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng tulong ng politiko at ng mga pare. So sa mga hindi po nakakalam ha, itong si Edgar Matubato ay dati pong miyembro at hitman ni former President Duterte na nilbihan to for almost 24 years. At humigit kumulang 50 to 60 bodies na po ang kanyang napatumba na. Dahil po sa kanyang pagsunod dito kay former President Duterte, dahil binibigyan din naman po ng pera at sumusweldo itong si Edgar Matubato dito po kay former President Duterte nung siya po ay mayor pa lamang. Kasi naniniwala siya na kapag trabahador siya ng isang alkalde, meron siyang immunity laban sa mga tao. 'Di ba? Kunyari may gagalaw sa kanya, ay hindi niyo ako magagalaw. Tauhan ako ni Digong, parang ganun. So ngayon, meron akong ipapakitang picture sa inyo, mga minamahal. Kasi hindi na natin babasahin itong article na to kasi sobrang haba. Pero may portion dito po sa article na babasahin natin yung patungkol lamang po sa kanyang pagtakas. Ito yung picture ni Edgar Matubato. Yung first picture na yan, ito po yung naging buhay niya. Simula nung nagtago itong si Edgar Matubato. Yung hindi na siya nagpakita, kumbaga parang yung iniwas niya na yung sarili niya sa mga tao. Kumbaga ang nangyari sa kanya, nanirahan siya sa isang probinsya na ang kasama niya lamang po ay yung kambing at yung asawa niya. By the way, mga minamahal, kasama niya po yung asawa niya sa pag-escape din dito sa bansang Pilipinas. So, ang kasama niya for almost a decade ay yung kambing at yung asawa niya. Yan po yung naging buhay niya sa loob ng 10 taon, decade nga. So, sa sumunod na picture, yan, nakikita niyo. Wala namang problema kung ipakita yung asawa niya yan eh. Diba? So, parang payapa na siyang namumuhay kasi ayaw niya nang ma-expose. Kaya nga tingnan nyo, iba na yung itsura niya, kalbo na. Parang hindi nyo na marirecognize na siya ay si Edgar Matubato. Oy, by the way, nabasa ko din sa article, mga minamahal, na itong si Edgar Matubato ay nag-change ng passport. Meron po siyang passport, pero yung pangalan, iba na. Tapos iba din yung job description, lahat binago. 'Di ba? Kasi may tumulong nga sa kanya. Ang tanong, sino bang politician ang tumulong dito kay Edgar Matubato? 'Di ba? Which is para sa akin, hindi ko na kailangang alamin. Basta maisumbong lang ni Edgar Matubato itong katarantaduhan ni former President Duterte doon sa ICC, abay okay na tayo. By the way, wala din namang sinulat dito sa article na yan. Kung babasahin niyo yung article na pinakita ko sa inyo, wala nakasulat doon kung nasaan na ngayon si Edgar Matubato. Pero ang nakakapagtaka dito, bakit New York Times ang nag-cover? Wala man lang ako nakitang nag-cover yung Pinoy, Pilipino, wala. Amerika, bansang Amerika, which is sabi ko nga, akala ko ba kaibigan ni Digong ang Amerika? O bakit ngayon yung New York Times yung nagsulat patungkol dito kay Edgar Matubato? 'Di ba? So ito na yung sumunod na picture, yung pangatlo. Si Edgar Matubato ay nasa airport na. Hindi pa pala yung nasa airport. Yan yung patatakas pa lang sila. Yan yung picture ni Edgar Matubato nung tatakas pa lamang sila. Hindi mo na talaga siya ma-recognize. Tingnan nyo, hindi mo na talaga ma-recognize, mga minamahal, yung itsura niya. Kasi pero sabi dito sa article, meron siyang bagong identity at new passport. At pinapractice niya pa rin po yung pagbigkas ng kanyang pangalan kasi parang nalilimutan niya na daw yung kanyang pangalan. So yan po yung yung pangatlong picture. Tapos pang-apat,
Ito yung nasa ano na siya, eroplano. Yan, nasa eroplano na siya. So, kahit nandyan siya, medyo hindi pa din daw siya kampante dyan. Gawa nga po ng baka may makakilala sa kanya, hindi natin alam. Who would know? Yan pa nga yung paglalarawan niya. And then, nung nakarating na sila sa kanilang papatunguhan, yan na yung picture niya. Yan o. Yeah. Tapos, ito na. Yan na pala yung last picture. Which is para sa akin, wow. Sabi ko, amazing. Grabe, nagulat ako nung nagkaroon ng update dito. Basahin natin to, The Escape. Dito lang tayo sa The Escape mag-focus. Kasi alam niyo naman na itong si Edgar Matubato, yung background niya, no, na isa siyang former hitman, nakapatay na sa damakmak na tao dahil utos ni former President Duterte, binibigyan niya siya ng pera. Nagtago si Matubato after niya pong mag-voluntary sa ICC na maging, tawag dito, mag-volunteer sa ICC na maging witness after nung nagtago siya kasi pinapahanap at hinahanap siya ni Digong. But ngayon, tingnan nyo, meron na po tayong update. Ang sabi dito, the day started with a farewell to the sheep, goats, and chicken that Mr. Matubato had cared for while in hiding his turn to flee the Philippines and to tell his crime and had finally come. The family, Mr. Matubato, his wife, and his 2 stepchildren loaded a van with suitcase packed with Filipino snack and Catholic talismans. Over his shoulder, Mr. Matubato carried a black laptop case, the same one which he used to keep his Colt pistol. He has never owned an actual computer. So, Mr. Matubato had managed to obtain a new identity with a new passport and a new job description. Gardener, he practiced saying his new name, first, middle, and last, but syllables came out funny with a question mark hanging over them. His thick hair had been shaved, and he wore large glasses and a gray goatee, a mask cover part of his face. Hindi yan si si Las Cañas. Iba si Las Cañas kay Edgar Matubato. So, si Edgar Matubato yan. Si Las Cañas, although kalbo din. Pero, si Edgar Matubato, iba po. Kay Arturo Las Cañas. Still, Mr. Matubato with his compact but coiled energy worried. Nagwo-worried pa din ba siya na siya daw po ay ma-recognize. One of his son of the owner of the land, Loud Quarry, had worked as a police officer at the airport in the Philippine capital, Manila. The priest and the politician arranging Mr. Matubato escape worried that he was being targeted for a hit. Kasi kapag mayroon pong nakakilala kay Edgar Matubato, anytime na kabaro ni former President Duterte, pwede siyang ipategi. Pwede siyang ipatahimik. But then, the storm of travelers at the airport disoriented Mr. Matubato. It had been a decade since he had been in a crowd, back when he killed in the Davao City. He said he never bothered to conceal his identity. He could shoot someone in a broad daylight and stroll away. Now he was desperate not to be seen. So, dati kung may inuutos sa kanya, ang bilis lang niya daw pumatay. Pero ngayon parang naninibago na siya sa crowd kasi ang tagal niya pong hindi nagpakita sa crowd. So as he waited in the line at the immigration, Mr. Matubato lips moved soundlessly. He was not praying. He was not praying, he later said, but repeating his new name. So hindi siya nagdadasal, ulit-ulit niya lang binibigkas ang kanyang bagong pangalan na baka magkamali siya at mabigkas niya yung Edgar Matubato. So pinapractice niya yung kanyang bagong pangalan. And Mr. Matubato's new passport received an exit stamp. Wow! As the plane took off for Dubai, he cradled a figurine of a Virgin Mary in his hands. This time, he said, he was invoking God. Flying filled him with a fear. So, for the first time, humawak siya ng isang figurine ng Virgin Mary. At for the first time, lumapit siya sa God, sa ating poong may kapal na natatakot siya for his life, na sana, gabayan. Ganun ang gusto niyang iparating. Parang natatakot siya, gabayan niyo daw siya, 'di ba, sa kanyang gagawin. So,
Shortly after the flight takeoff, he downed as a beer, but he was still gangly. He said he was in the middle seat of a middle row in economy class. Next to him slept two Catholic priests who had negotiated his long escape from the Philippines. So, ito nga yung nakaka-amaze. Who was the priest na tumulong kay Edgar Matubato in the politician na nagbago ng name niya, nagbago ng pangalan niya para makatakas siya sa ibang bansa, yung sumuporta sa kanya. Sino kaya yun? Di ba? So, Mr. Bato-Bato diverted his attention by watching The Beekeeper, a movie about hitmen. So, nanonood siya ng movie. Ang pangalan ay Beekeeper, patungkol po yun sa hitman na palabas. Very good, he told me, giving 2 thumbs up, very realistic. At the Dubai airport, Mr. Matubato had eaten everything served to him on the 9-hour flight. Was a 9-hour flight, so malayo sa Pilipinas. Diba? At the Dubai airport, Mr. Bato-Bato, kaya nga, Dubai, malayo yung Dubai. Pero ngayon, I think hindi na siya nasa Dubai kasi sinabi na dyan, Dubai parang lumipad pa to, si Matubato. And still was hungry. The priest led him and his family 5 guys for hamburgers. A server from the Philippines smiled at the clergyman and offer them free price. Mr. Matubato chewed his burger in silence, taking big bites and wiping his finger clean. Then he put his face mask back on. I don't think anyone recognized me, but you can never be sure, he said. His eyes scanning the restaurant. Superman is powerful. He has his spies everywhere. So, sa mga hindi nakakaalam who is Superman, siya po si Duterte, si Digong. Yung nag-uutos. But anyway, mga minamahal, kayo na lang po yung magbasa dyan kasi sobrang haba. Ang gusto ko lang iparating sa inyo yung buod. So, sa madaling sabi, itong si Edgar Matubato, after niya pong mag-confess at yung sarili niya, ialay na siya yung maging witness ng ICC, ay nagtago siya for a decade. Kasama niya yung chicken, yung kambing, pati yung asawa sa kanilang probinsya. Yun lang po yung kasama ni Edgar Matubato. And then, nung nag-step down na si Digong as a president, doon nagkaroon ng lakas ng loob, may tumulong na politician, pati mga priest para sa pagtakas niya at sa pag-renew ng kanyang bagong passport. At ngayon, nandun na siya sa lugar kung saan man siya. So, ngayon yung punto dito, nasaan ba talaga si Edgar Matubato? For me, I think nasa siya. Ako tatanungin, Netherlands. Kasi doon lang naman yung ICC Kasi yung article na nakasulat dito about confession. So, ibig sabihin, nagko-confess. Itong si Edgar Matubato. Ang tanong kanino? 'Di ba? So, I think sa ICC pa din yan. So, kung ibabalik natin yung issue ng ICC, medyo natatagalan nga din ako, mga minamahal. Pero, naniniwala ako na, malapit na. Sobrang lapit na. 'Di ba? Alright, so yun po. Kayo, anong masasabi ninyo? Yun lamang po, it's me again, si Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.